Barangay Ginebra, nag-rebuild ng lineup, mga tatanggalin at kukuning bagong player. Kilalanin, yan ang ilan sa mga pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Marahil ay excited na nga ang lahat mga ka-idol sa muling pagbabalik ng Governors Cup ngayong taon. At isa rin sa inaabangan ang Tropang Giga kung saan sila nga ang champion ng All-Filipino Conference. At isa rin sa inaabangan din mga ka-idol ay ang mga imports at mga bagong imports na pinalitan nga ng kanilang team. Tila nga ngayon mga ka-idol wala pang specific date kung kailan muli magsisimula ang Governors Cup. At sa kabilang banday, ikinansila nga ang PBA 3x3 kung saan magsisimula na sana ngayong January. Para sa muling paghahanda ng Governors Cup, binigyan na nga ng signal ang mga PBA teams kung saan maaari na nga silang mag-insayo sa mga area na under alert level 2. At iyan nga mga ka-idol ay outside Manila na naman. Kung kaya't para sa kanila ay pahirapan na naman ang maghanap ng venue kung saan pwede silang mag-insayo. At tiniyak din ng PBA management na sa muling pagbabalik ng Governors Cup, mawawala na uli ang fans mga ka-idol. Dahil din sa tumataas na kaso ng COVID-19. Wala pa makatiyakan mga ka-idol kung kailan magsisimula ang Governors Cup. Ngunit sumuporta naman itong si Mayor Vico Soto ng Pasig na maaaring ganapin ang PBA or Governors Cup sa Pasig Arena. At inaabangan pa rin naman mga ka-idol ang approval ng IATF kung papayagang maglaro nga dito sa Pasig Arena. Napatigil man mga ka-idol ang Governors Cup, ngunit nakakatanggap pa rin tayo ng tawag mula sa ibang bansa kung saan inimbitahan nga ang PBA na maglaro sa Dubai. At tila lahat ng invitasyon mga ka-idol ay dininay nga o nireject itong si Commissioner Willie Marshall. Ayon nga sa ating source, sinasabi rito na organizers of the World Expo in Dubai sent an invitation to the PBA for January 27 to 30 basketball meet, but Commissioner Willie Marshall said that league can send teams due to the health crisis. A second invitation for March 25 to 28 event was sent, but the PBA said it is still highly unlikely the league would be able to join. Na nasabi nga nitong si Commissioner Willie Marshall, 2 beses tayong sinulatan. Una January, binago nila kung pwede sa March, pero sabi ko baka hindi pa rin pwede. At update din mga ka-idol kung saan isa sa mga PBA analyst na si Diego Darius ay naglabas ng mga listahan ng mga most improved players in the Governors Cup na binubuo nga ni Wami Changsan, Chris Banchero, Arvin Tolentino. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, sang-ayon ba kayo sa inilabas na listahan ni Diego Darius? Habang naglabas naman ang PBA management ng mga listahan kung saan sinasabing top PBA rim protectors at yan nga ay kinabibilangan ni Raymond Almasan, Arwin Santos, Japit Tagalan, Gabby Norwood, Junmar Fajardo. Na kung kayo muling tatanungin ko mga ka-idol, sino nga ba ang nawawala at pwedeng isama sa listahan ng top PBA rim protectors? Update din mga ka-idol kung saan itong si Coach Chito Victolero ay nakatanggap nga ng offer mula sa Japan B-League. Sa ngayon nga mga ka-idol wala pa rin sagot itong si Coach Chito Victolero sa nasabing offer ng Japan B-League. Abang muli na naman nating binabalikan mga ka-idol kung bakit itong si Coach Chito Victolero ay laging humahalik dito kay Mark Baroka. Maraming ang fans ang nambabash kay Coach Chito Victolero. Nang sagot nga ni Coach Chito Victolero sa mga issue na ito, sabi niya nga sa ating source, Chito Victolero on Baroka Kiss, lagi ko namang ginagawa sa kanya yon. Especially nga kung ang Magnolia Hotshots ay nasa finals at mananalo pa. Ilinaw din ni Coach Chito Victolero na si Mark Baroka lamang ang hinahalikan niya sa lahat ng kanyang player. At sa kabila ng pagbabago at mga trade plan na lumalabas sa ngayon mga ka-idol, isa rin sa mga pinag-uusapan ngayon mga ka-idol ang pagbibitaw ng 2 player ng Phoenix Super LPG at iyan nga ay si Jansen Rios at Jake Pascual na sinasabing available na para sa trade offers. Ang tanong na nga lang ngayon mga ka-idol, sino nga kaya ang gugustuhin makuha ang 2 player na ito? Habang gumagawa na naman ng strategy ang Tropang Giga para makuha ang first round pick ng Blackwater Bossing. Ayon nga sa ating source mga ka-idol, sabi rito, habang hindi pa confirm na sa first overall pick ang Blackwater Bossing, mukhang binabalak na ng TNT na dagitin nga ang first round pick nila. Ang magiging kapalit ay ang role players ng TNT. At yan nga mga ka-idol ay hindi na rin bago dahil ginawa na rin yan ng TNT sa NLEX Soul Warriors kung saan nakuha nga nila ang pinakamagaling na rookie na si Mikey Williams na sanay nasa NLEX
at kapalit nito'y si KJ McDaniels. At dahil din sa mga nakakagulat na pagbabago at pagkuha bigla ng mga team sa mga magagaling na player na nasa free agency, nagbabala ang PBA management na may 1 million penalty for any PBA team found guilty of tampering. Katulad nga na naging accusation kay Coach Leo Austria. Agad namang sinagot ito ni Coach Leo Austria. Sabi nga niya sa ating source, Coach Leo Austria recruit Rodney Vronjal to fill crucial position at San Miguel Beermen. Contrary to things being posted on social media, San Miguel Beer management cleared the issue surrounding forward Rodney Vronjal, who transferred from Alaska to Beermen after the free agent exercise option of moving to another team, being a part of class 2014. Ang sagot nga nila dyan, we didn't poach Rodney. Abanilla said in a telephone interview, it was a similar situation which happened to Gab Banal, where the player opted not to sign the contract extension offer and decided to become a free agent. Vronjal was the second Alaska player who opted to become a free agent and go to his preferred team. Prior to the start of the Governor's Cup, Banal was offered a one-conference contract extension by Alaska, but the player decided to ask for his release instead. A few weeks later, he wound up signing with the TNT Tropang Giga. Sa ngayon nga mga ka-idol ay tila nagkakabuking na tila nililigawan nga ng bawat team ang mga player na alam nilang mga malalakas din. Ayon nga sa PBA management, labag ito sa kanilang mga rules. Alam nyo ba mga ka-idol na ang tampering ay ang personal na pakikipag-usap ng team management sa mga player na gusto nilang makuha. Hindi nga dumadaan sa proseso ng PBA at tila hindi na rin nakakapag-isip ng tama ang mga PBA player na nasa free agency. Kung kaya't minabuti ng PBA management na magkaroon ng 1 million penalty for any PBA team found guilty of tampering. Katulad nga ng ginagawang pag-iimbestiga sa Barangay Ginebra kung saan nakuha nga nila itong si Nards Pinto at San Miguel Beermen na nakuha itong si Rodney Vronjal. Tatingin nyo mga ka-idol, dumaan nga ba sa tamang proseso ang Barangay Ginebra at San Miguel Beermen? Sa ngayon nga mga ka-idol ay binabantayan din ng PBA management ang ilang player na under free agency tulad ni Chris Banchero, Jericho Cruz, Anthony Semerad, Matt Ganilas Ruizer, Wami Changson, Jake Pascual, Prince Capiral, Frank Golia, Brian Hiruela, Kenneth Ighalo, Paulo Taha, Raul Soyud. Sa kabila ng listahan ng mga free agency, tila may mga ilang team na nag-i-interest na sa mga player na ito. Tulad na lamang ni Brian Hiruela na interesado nga ang Meralco Bolts na makakuha siya. Alam naman nating magiging malaking tulong itong si Brian Hiruela sa pagpapalakas ng Meralco Bolts. At tila marami din ang nagnanais sa big man na free agent ng Barangay Ginebra na si Prince Capiral. Ang Alaska Aces nga, TNT at Northport Batangpier ay interesadong makakuha itong si Prince Capiral. Habang nagpaplano naman ang Blackwater Bossing na makakuha itong si Mo Tatua sa pamamagitan ng Blockbuster Trade. Maaaring maging kapalit nga itong si Casio, McCarthy o kaya si Justin Milton. Sa kabilangan ng samot-saring trade mga ka-idol, tila itong si Robert Bolick ay nagnanais din na mapunta sa ibang team. Sinasabi nga niyang handa niyang i-give up ang Japan B-League, mapunta lamang siya sa mga malakas na team. Sa tingin natin mga ka-idol, tila gusto nga ni Robert Bolick na mapunta rin sa Barangay Ginebra. Tila mauna pa itong si Jamie Malonzo dahil interesado nga ang Barangay Ginebra na makuha siya kapalit nitong si Ken Salado, Jeff Shan at Ginebra first future pick. At bago tayo magpatuloy mga ka-idol, nais muna natin bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Andyan nga at suportahan natin ang ating ka-idol na si Buhay Truck Driver all the way from Atimonan, Quezon. Shout out din sa ating ka-idol na si Cheng. Hindi rin papahuli si Papa Tumak kasama at shout out sa Anyano, Rivera at Ortega family. Andyan din ang ating ka-idol na si MZert1 all the way from Bicol, Albay. Shout out din naman kay Ronald Bersobedad. Andyan pa rin si Joey Levantino all the way from Samal, Bataan at shout out sa Ambi family at si Levantino family at sa asawa niyang si Teresita Levantino. Shout out din kay Joven or Hoven Mancao all the way from Doha, Qatar at shout out din sa kanyang wife na nasa Hong Kong. Di rin papahuli si Honey Jeans Vlog, ang ate ko sa Japan na napakaganda at shout out din sa nanay ko na napakagandang si Hana Ishi at sa Gigil family. Once again, Honey Jeans Vlog, suportahan po natin mga ka-idol. Shout out din kay Romel Cruz. Sama rin natin ang ating ka-idol na si Discarte TV at shout out sa kanyang mga kasamahan sa trabaho na si Arjoy, Joel, Hagat, Shine, Martin, Clarkson all the way from Dubai or UAE. At huwag po natin kalimutang suportahan si Discarte TV. Shout out din kay Antonio Espinile kasama si Samantha, Fifi at kay Bononi.
Kasama rin natin si Asia, Juan, Javier at shoutout sa Javier family. Hindi rin naman papahuli si Freddy Alejo all the way from Malolos, Bulacan. Kasama rin natin si Ruel Palero at shoutout kay Mr. Jose Huatco, SG Puras, SG De La Cruz, SG Astrologo at Security Officer Kabasag. Shoutout din kay Andre Bulanade all the way from Nueva Ecija. Shoutout din kay Rading Ramos at sa kanyang family sa Palmayo, Florida Blanca, Pampanga, sina Helen, Nick, anak niyang si Kim Sanchez, Kiko the Pogi at si Charlie Gonzalez. Shoutout din kay Arnold Salazar kasama ang kanyang mag-ina si Marisa Salazar at Shaira May Salazar all the way from Milauganan, Tarlac City. Shoutout din kay Joel Langido. Di rin papahuli si Glenn Caliboso. Kasama pa rin si AJ Bangoy. Di rin papahuli si Dari 27 De La Torre at shoutout sa kanyang asawa na si Edith De La Torre at sa kanyang anak na si Daryl Kim Dayan Terence dito sa Olong, Sapang Ternate, Cavite. Kasama pa rin natin si Edwin Duvivar at shoutout din kay John Paul Goza ng Nagcarlan, Laguna. Siyempre shoutout din at suportahan natin The Happy Family Vlog. Di rin papahuli ang ating gwapong ka-idol na si John Mayores. Ngayon nga mga ka-idol, tila kapansin-pansin na ang Barangay Ginebra ang isa sa mga team na nagpapalakas din. Lalo na't sila nga ang defending champion ng Governors Cup. At natalo rin sila noong Manila Clasico ng Magnolia Hotshots, kung kaya't mas nagpapalakas ngayon ang Barangay Ginebra sa pamamagitan ng pagkuha ng mga bagong player. Ilan nga sa mga malalakas na player na nakuha ng Barangay Ginebra itong si Sidney Umubre, Nards Pinto, at kasama rin itong si Mauricio na magagamit nga ng Barangay Ginebra sa kakulangan nila sa big man sa PBA 3x3. Sabay ng pagkuha ng mga bagong player ng Barangay Ginebra ay ang pagpapakawala rin sa ilan sa mga star player nila katulad ni Jeff Chan na sinasabing pakakawalan ng Barangay Ginebra. Gayun din naman itong si Prince Caperal na nasa free agency mga ka-idol. At nandyan din si Ken Salado na sinasabing hudyat na nga para sa kanya ang umalis sa Barangay Ginebra nang makuha ng Barangay Ginebra itong si Nards Pinto. Hindi naman itong si Brian Enriquez na tila pakakawalan na rin ng Barangay Ginebra dahil sa mga tinatarget na player nila. Sasabing solid na nga ang lineup ng Barangay Ginebra ngayong Governors Cup kahit wala itong si Stanley Pringle dahil nakuha na nga nila itong si Nards Pinto. Sinigurado din mananatili itong si Japet Aguilar, Christian Standardinger at Stanley Pringle dahil pumirma na nga ng another 3 years contract extension para sa Barangay Ginebra. Ngunit sa pagkakataong ito mga ka-idol, tila naghahanap pa ng mga player ang Barangay Ginebra katulad itong si Chris Banchero na interesado ang Barangay Ginebra na makuha siya. Gayun din naman itong si Wami Changson na matagal nang pinaplanong makuha ng Barangay Ginebra. Isa sa mga dahilan ng Barangay Ginebra ay ang mga matatandang player na maaari nang mag-resign in the future. At hindi rin nakaligtas ang isa sa mga player ng Phoenix Super LPG na si Justin Chua. At tila interesado din ang Barangay Ginebra na makuha ito kapalit ka nitong si Brian Enriquez. At mainit din pinag-uusapan mga ka-idol na maaaring makuha na ng Barangay Ginebra itong si Jamie Malonzo kapalit nitong si Jeff Chan, Ken Salado at first round pick. Lalo pat kakailanganin nga ng Northport Batang Pair ang isang katulad ni Jeff Chan at Ken Salado. Dahil kung titingnan natin ang lineup, nando na nga itong si Greg Slaughter, Arwin Santos at Robert Bolick na tila nga hindi na nila kakailanganin ang serbisyo ni Jamie Malonzo. At isa rin sa nangangarap ngayon na mapunta sa Barangay Ginebra ang isa sa mga star player ng TNT sa PBA 3x3 na si Jeremiah Gray. At ganun din naman ang pangarap ni Poy Eram na maging bahagi ng Barangay Ginebra. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, sino-sino nga ba ang karapat-dapat na makuha ng Barangay Ginebra? At sino-sino nga din kaya ang karapat-dapat na pakawala na ng Barangay Ginebra? Kung ano man yung kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.